Okay, mga ka-SF, mga ibon. Nandito yung ating pambakuna. Ayan. Okay, ito yung syringe natin. Alright. Oh shit, punta na tayo sa loft natin. Okay, mga ka-SF, mga ka-ibon. So today, wala tayong loft fly. October 31. So ang gagawin lang natin today is magbabakuna tayo. Magbabakuna tayo, mga ka-SF. Okay. So nandun yung ating bakuna. Ayun, nasa Coleman. Okay. So rest day ang mga ibon natin. Para in 2 weeks time, bago tayo magsampa ng ibon, meron na tayong vaccine. Then vaccine tayo ulit. Kung kakayanin ng 15 days, subukan natin. Pero mas okay after a month, booster tayo. Tapos bago magsampa ng race proper, at least 2 weeks before race proper, kapag bakuna tayo. Okay, mamaya update ako pagka magbabaksin tayo. Again, so andito tayo mga sa mga kaibon. So kanina nag-video tayo regarding sa ating bakuna 5N1, no? So ano ba yung scope ng 5N1? A combination vaccine for protection against infection, coryza, salmonella, PMB, and EDS. This is an oil against infectious coryza, salmonella, and DPMB. Okay mga ka-SF, mga kaibon, so mamaya i-flash natin about sa coryza, salmonella, Newcastle disease, PMB, at paano ba natin to mapoprotectionan yung mga ibon natin using this product, itong PMB 5N1. Okay, reminder lang mga ka-SF, mga ibon. So bago tayo mag-administer ng ibon, number 1 ay check natin yung ibon natin. Inspect natin yung katawan nila, kung may mga bruises, yung oral, yung throat nila, respiratory, kung may tama ba. Any signs na watery ay nag-watery ang mata or yung ilong basa, ay huwag tayo magbabakuna ng ibon. Okay, gamutin muna natin kasi napakalaking bagay pag ang ibon natin healthy bago tayo magbabakuna. Kasi parang tao yan, pagka ang tao, di ba, pag dinakunahan tayo, ang effect niyan minsan nilalagnat tayo, sisipunin, ganyan. Parang yung time na nagbakuna tayo ng sa vaccine ng COVID, yung effect, no? Magkakaroon ka ng lagnat, sisipunin, magkakaroon ng flu. So ganon, i-check natin, inspect tayo, and then yung sumunod ay bago tayo mag-administer, dapat alam na natin kung saan natin sila i-injectionan. Okay, ganun lang. Okay, so prepare ko na yung vaccine natin mga ka-SF. Okay mga ka-SF, mga kaibon, gagamit tayo ng 5-in-1 vaccine para sa mga ibon natin, maproteksyonan natin sila sa mga sakit katulad ng coryza, salmonella, Newcastle disease, and mas lumakas ang kanilang respiratory, and adeno, yan kasama na rin yan dyan. Mahirap kasi pagka tinamaan sila ng mga ganyan sakit, lalo na sa race month, common na common yan. So ito yung coryza or infectious coryza is a contagious respiratory illness. Kasama na yan pagka tinamaan ng respiratory nila, namamaga yung mata. And then yung salmonella or paratyphoid, ito yung pag ang ibon mo nagdumi ng green at inom ng inom, expected mo na yan, ilang araw lang patay na. So itong Newcastle disease na to is fatal talaga to sa mga poultry and livestock na nag-aalaga ng mga ibon.
So common talaga to. Isang cause nito pagka greenish na ang dumi at nag neck twisting na. So yan yung PMB1 type ng Newcastle disease. Okay, yan mga ka-SF, mga kaibon, instruction dyan. Ito, ano ibig sabihin ng 5-in-1, ano yung cover ng kanyang ma-prevent na disease. Tapos ito, may instruction kung gaano kadami per bird. Okay, mga kaibon, sa mga hindi pa marunong kumuha ng vaccine sa vial, mag-aspirate kayo ng at least 10, yan, 1.1 cc or 1 ml. Yan, walang air lang. Mag-i-introduce tayo ng air sa loob ng vial para yung pressure ilalabas na yung hangin dun sa loob, kasama na yung gamot. Okay, so papakita ko sa inyo kung paano. Yan mga ka-SF, mga kaibon, mag-i-introduce tayo ng 1 cc air dun sa loob ng vial. Yan, ibababa natin. Okay mga ka-SF, yan yung inintroduce natin na air sa loob ng vial. Hawakan lang natin yung plunger, tapos atakin lang natin dahan-dahan palabas. Sobrang bagal lang kasi yung flow lang din ng gamot mabagal. Hindi katulad ng tubig yan, pagka inaspirate nyo o lalabas agad. Okay, tapos pagkatapos balik ulit dun sa malamig para ma-maintain yung kailangang requirements ng gamot. Okay, mga kaya sa mga kaibon, so again, no, reminder lang para hindi tayo malito. Tandaan natin, every time na magbibigay tayo ng mag-administer tayo ng gamot, meron na tayong record or markings kung sino-sino unahin natin. Bawa, meron tayong mag-nestmate, so may eliminate natin kung sino yung mga nabakunahan na natin. Okay, tsaka dapat meron tayong alcohol. Kung saan natin babakunahan yung part ng site ng may bakuna, doon tayo mag-spray ng alcohol. Okay, so ang dami na ito, hindi ko na sila mabibito isa-isa at mag-isa lang ako. Pagka natapos na lang ay doon ko na lang mapapakita na finish na tayo magbakuna. Okay mga ka-SF, mga kaibon, ito yung first batch natin. Yan, naka-secured na. Meron tayong isang portion dito na pwede nating ilagay sila na secure, hindi sila makakalabas para hindi hahalo ito sa ating wala pang bakuna. Okay, so second batch na tayo mga ka-SF. Ubus na, sagad-sagaran to, kaya yung ibon natin na bakunahan 2, 4, 6. Okay, yan, so 1 cc lang dito, so sinagad natin dito plus yung nandito meron pang extra. Okay, okay mga ka-SF, mga kaibon, second batch na tayo. May nasobra tayong isang dun sa vial, pero dapat per vial natin lumalabas 6 na ibon lang. Ngayon naging 13, nasobra tayo ng isa. Siguro yung pag-introduce natin dun sa second batch medyo kulang, pero okay lang yung walang problema. Importante na bibigyan natin. So doon na tayo sa atin third batch. Ito na. Okay, so minsan hindi natin maiiwasan merong natatamaan na vein. Pagka hit nyo ng part kung sa site na may injection, pagka tapos ng ma-injectionan, apply lang kayo ng pressure, tapos mag-apply lang kayo ng circular motion, igagano nyo yung site ng injection. Okay, para ma-lessen yung pagbi-bleed. Okay, okay mga ka-SF, mga kaibon, tapos na tayo magbakuna. At yung 2 sisiw binakunahan natin, 2 weeks old. Tsaka itong 2 to nabakunahan na rin natin. Okay, so safety reminder mga ka-SF, mga kaibon. So every time na pagkatapos nating
magbakuna at lahat ng ginamit nating syringe ay lagyan natin ng cover, tapos as much as possible ilagay natin sa empty bottles bago natin itapon. Okay, so lahat ng gagamitin natin, every time na gagamit tayo, ilalagay natin sa empty bottle, tapos laglagyan natin ng takip. Never nyong itatapon sa basura na hindi na ilalagay sa ganito sa plastic bottle, pero as much as possible lagi nyong itatabi sa loft nyo na lang, na safe, na alam nyo na yung mga pinaggamitan nyo ng syringe ay mas maigi na hindi makakapinsala. Okay, so paano mga ka-SF, mga kaibon, hanggang dyan na lang. Thank you ulit sa pagsubaybay at sa ating PMV vaccine session. Okay, thank you.